Mga mother ko dito. Yung iba nagpapaglap lang eh. Sa mga nanay eh, pero hindi naman nagpapakananay. Pero ang talaga mga totoong nanay dito, pwede mo makita yung mga mukha, ayan pala yung mga nanay. Parang kasi hindi kayo mga nanay eh. Parang mga ate lang kayo. Nagpabola na naman kayo kay Pastor. Bola lang yun, joke lang yun. Okay? Sige, pag-aralan po natin, a woman after God's own heart. Kung meron po tayo ng tinatawag na man after God's own heart, do you know that? Amen. You know him? Amen. Sino po siya? David. Si David. Meron din po tayo tinatawag na a woman after God's own heart. Yan. Pag-aralan po natin ito. Hangal po ito doon sa babaeng Sunamita. Yung babae na kung saan talaga tumulong kay Eliseo sa mga bagay na pangangailangan ni Eliseo. And we know that Elisha is a man of God. He is a servant of God. And this woman did not yet know Elisha. Pero, nung time na na-discern niya that he is a man of God, hindi niya na po tinanggalan ng suporta ito pong man of God na ito, itong lingkod ng Diyos na ito. Kaya, ito po yung pag-aaralan po natin. Para makita niyo po, mga nanay na nandito ngayon, kung gaano po talaga na ang isang pagkananay o ang isang pagkababae po natin ay may pagpapahalaga sa mga tao na ipinadala sa kanya ng Panginoon. Okay? Elisha was a woman at the Shunem. This must have been an unusual woman. Ito po ay hindi po pagkaraniwan. Kung mapapansin po natin, halos niya ng mga kababaihan ngayon, parang pare-parehas na lang eh. Although, sasabihin natin, in their looks, they are different, o sa mga ibang bagay, meron sila mga pagkakaiba. Pero, ito pong babaeng sa namita nito, meron siyang kakaiba na kailangan na gayahin po natin, gayahin ng mga nanay at mga kababaihan po sa panahon po natin ngayon. Hindi siya pangkaraniwang babae, sapagkat dito po pinapakita po dito how her heart had that sympathy into a man of God. Okay, tingnan po natin. 2 Kings chapter 4 verse 8. Minsan si Eliseo pumunta na sa Shunem. May isang mayamang babae roon at sila'y nangyayang kumain sa kanila mula noon. Doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. She is unusual because she honored God mostly in her heart. Amen. Marunong po siya magparangal sa ating Panginoon. At ito po yung dapat na meron po ang mga kababaihan, most especially ang mga nanay. Amen. Kaya nga alam niyo po, dapat ang puso po ng mga nanay po talaga, nakiyawi nasa Diyos. At kung ano po yung gusto ng Diyos na ipangyari niya dito sa nanay na ito, ibinibigay niya sa kanyang pamilya. Amen. Ibinibigay niya, ipinaplo niya, ibinadaloy niya sa kanyang mga anak, ibinadaloy niya sa kanyang asawa, ibinadaloy niya sa kanyang sambayanan. Ito po yung nanay na kung saan tatawagin po natin a woman after God's own heart. Tingnan po natin ulit. What made the Shunammite woman great? Bakit po ba naging dakila po ito? What qualities of character made her unusual? Paano po natin masasabi na itong babae na ito ay kakaiba? As a mother, what traits need by a woman to learn? Ano po yung dapat na matutunan po natin bilang mga nanay, bilang mga kababaihan dito po sa babaeng Sunamita na ito? Tingnan po natin. Let us observe this wonderful teaching to us by Jesus. Okay, tingnan po natin ano po. What can a mother and a woman learn from her? Ano ba yung dapat nating matutunan dito? Pwede po pakipakasulin po yung mga kamay po ng mga babae, ng mga nanay, at mga kababaihan na rin po. Yan, dito walang kababaihan, puro lalaki kayo. Hindi, mga babae. Okay, yan. Kaya ito pong aral na ito ay para sa inyo, sapagkat ito pong aral na ito special is because we celebrate Mother's Day. Amen. Kaya kailangan po na tayo po bilang mga nanay ay mayroon po talagang sabihin po natin the touch of God's heart into your heart. Kailangan po na mayroon tayong touch of God's heart. Ha? Yung meron tayong puso na katulad po ng sa Panginoon din po. Alam niyo po ba yung dapat natin matutunan po dito? Unang-una, kaya naging kakaiba po itong babaeng Sunamita nito, it is because her compassions for the prophet of God. Yan. Marami po sa kapanahunan po natin ngayon, halos wala na pong pagpapahalaga sa mga lingkod ng Diyos. Halos they set apart those people who serve God. Alam niyo po ba na ito po yung pag na unang-unang pinapahalagahan natin sa buhay natin bilang mga nanay? Alam niyo po bakit? Kasi may kinalaman po ito sa inyong buhay.
May kinalaman sila sa pagpapalaki ng inyong mga anak. May kinalaman po sila sa pagsunod nyo sa ating Panginoon. At may kinalaman po sila para itungko po sa atin yung daan patuwid patungo kay Heso Kristo. Kaya po ito naging unusual woman. It is really because she honored the man of God. Meron siyang pagpaparangal. Meron siyang malasakit. Meron siyang pagmamahal. Kaya nga po masasabi natin, she was unusual dahil sa ganitong traits nitong babae na ito. This great woman saw Elisha's need for lodging. At hindi lamang po yan. Hindi lang basta siya nagpaparangal sa lingkod ng Diyos na nakilala niya o pinadala sa kanya ng Panginoon, kundi nandun pa yung kanyang suporta. Amen. Amen. Nowadays, kino-question po natin, marami po sa panahon po natin, hindi lamang po ang mga kababaihan, kundi lahat na po ng mga Kristiyano ngayon, parang nagko-question po sila sa katauhan ng lingkod na ibinigay sa kanila ng Lord. Kaya nga alam niyo po, kundi hindi tumadaloy talaga yung biyaya at pagpapala o aral ng Diyos sa buhay po natin dahil po sa kawalan natin ng pagtitiwala ngayon sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Basta uuna yung doubt natin. Basta uuna yung complaint natin. Unlike this Shunammite woman, hindi po siya nagreklamo. The first time he encountered Elisha, ano na po yung ginawa niya? He was willing to give their needs. Amen. Willing siya na ipagkaloob dito kay Eliseo yung mga pangangailangan niya because he knows that he is belong to God. Alam niya na galing sa Panginoon ito at hindi niya pinagdududahan ito. So, ang ibig sabihin po nito, kaya pala naging unusual itong babae nito because of her compassion. Meron siyang pag-ibig, meron siyang malasakit, at meron po siyang puso na willing niya na i-provide kung ano man yung pangangailangan ng lingkod ng Diyos na ito. Siguro sasabihin po nila, makinalaman ko sa buhay ko, dito sa lingkod ng Diyos, malaki po yun. Kasi once you know a man who's of God, ang ibig sabihin niya, God himself brought him to you para alagaan ka. Amen. Para yung espiritu mo at lubos ang makakilala sa Panginoon. Kaya nga po, huwag niyong papaluwalain ang mga lingkod ng Diyos na nakikilala ninyo. And supposed to be, dapat nga po na i-close niyo yung buhay niyo, yung pamilya niyo, kayo mismo doon sa lingkod na yun dahil you must know God in order na tayo po ay sa ganang po, sa ganang mga lingkod ng Diyos, makikilala natin ang lubusan ang Diyos sa buhay po natin. She had a heart toward man of God. And this is an indication to show us na mahalaga sa Kanya ang Diyos sa buhay niya. Alam niyo po ba na kapag tayo po ay nagpapahalaga sa mga naglilingkod sa Panginoon, ang ibig sabihin niyan, mahalaga sa iyo ang Diyos. Pero kapag tayo po mismo, wala tayong simpatya, wala tayong compassion, pagdating sa mga lingkod ng Diyos, ibig sabihin niyan, hindi mahalaga sa iyo ang Diyos. Yes, I tell you the truth. Yan po yung kumagay parang pinaka-basihan kung tayo po talaga may pagpapahalaga sa Panginoon. So, but we know that the servant of God is the one who teach us about Christ Jesus. Sino po yung nagtuturo po sa atin? Tingnan mo natin. 2 Kings chapter 4 verse 9 to 10. Sinabi ng babae sa kanyang asawa na titiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya? Tuwing pupunta rito, bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilawan. Tingnan niyo ha. Lahat ng bagay na maibibigay niya, ibinigay niya. Pero take note, hindi niya ganong kilala pa si Eliseo, no? Basta nakikita niya pumupunta doon sa lugar na yun. Halimbawa, may nakikita po kayo. Lingkod na ginamit po sa inyo ng Panginoon na nakikita niyo kung saan lugar. Now, bakit ganun po ito? Parang ganun lamang po yung sistema na nangyayari po dito sa babae Shunammita nito. They don't know really this man of God, pero para sa kanya, deserve to support to the needs of this man. Amen. Kapag parang kailangan bilang tayo
na tayo po ay tinawag ng ating Panginoon, may pagkakilala tayo sa Panginoon, tayo po mismo gagamitin doon po tayo sa pangangailangan po ng mga tao naglilingkod sa ating Panginoon. At huwag po natin isa na yung isipan po natin sa mga bagay niyan. This is how we know God into our life. Lagi nating tatandaan, they are an instrument of God, they are an ambassador of God. Kaya kailangan pahalagahan po natin ang mga lingkod na doon. She can and honor a man of God. Tayo po bilang mga naglilingkod sa Panginoon, dapat meron po tayong malasakit at paggalang at pagsuporta sa mga tao na ginagamit sa atin ng Panginoon. Huwag niyo po silang hahayaan, huwag niyo po silang pababayaan. Sapagkat for us to have a heart like David's heart, yun po yung kailangan po natin na magkaroon din po tayo ng malasakit sa mga tao na naglilingkod sa ating Panginoon. This is the indications that this woman living by the words. Tingnan niyo po ha. At dito rin po, nakikita po natin na mayroon siyang alam sa pamumuhay sa salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung tayo po talaga ay nakakaunawa ng Biblia o nakakaunawa ng salita ng Diyos, ganito rin po, the same thing. Kung ano yung ginawa ng babaeng sunamita, ganun din po yung gagawin po natin sa mga tao na tinigod sa Panginoon. She recognized Elisha was a man of God. Ang bilis niya na-recognize because we have discernment through the given words of God to us. Pag alam mo yung salita ng Diyos, hindi po tayo magataya at makikilala natin kung sino yung mga tao na ipinapadala sa atin ng Panginoon. Kasi alam nyo, may kaharap na tayo, lingkod na ng Diyos, pero hindi natin nire-recognize. Why? Because they didn't know the words. Marahil hindi po tayo talagang pamilyar o parang hindi tayo talaga natuto sa salita ng Diyos. She knows what God says. Alam niya kung ano yung sinabi ng Panginoon. Listen, kaya po ginagawa niya yung mga bagay niyon kasi meron siyang alam sa mga salita ng Diyos. Listen, ganun din po tayo. Alam niyo kaya hindi natin ginagawa yung mga ganitong bagay na ginagawa nito babae na ito dahil kulang tayo sa kaalaman pagdating sa salita ng Diyos. O maybe, meron tayong kaalaman na nababasa po tayo ng salita ng Diyos kaya lang, yung application ang kulang sa atin. Lack of application. Kaya nga maganda po na tayo po'y nagbabasa at ipinamumuhay po natin ito para lang sa ganon, well-connected po tayo sa ating Panginoon. She knows God says. Alam niya kung anong sinabi ng Panginoon. Mateo chapter 10 verse 42. Tandaan ninyo sino man magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Actually, itong babaeng sunumita na ito, hindi naman siya nakapokus return sa ibabalik sa kanya ng Panginoon. Kundi, ang pinagpasihan niya lamang po dito, yung pumang pagda-bless ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. Kasi, alam niya rin, since the beginning of the words, naramdaman niya at natutunan niya yung sinabi ng Biblia. Yung sinabi ni Yahweh dito kay Abraham. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Kaya, simply she knows the word. Simply she knows God says. Alam niya kung ano yung sinabi ng Diyos, na sino magpapala ay pagpapalain niya. So, sa madaling salita, lalo na tayo po, kung halimbawa tayo yung mga, mayroon po mga pinaranas na kung ano man mabigat na problema, pagsubok sa buhay natin, alam niyo, the first thing that we need to do is to obey God's word. Kung ano yung sinabi ng Lord, i-apply mo sa buhay mo. Gusto mong pagpalain ka, pagpalain mo ang mga lingkod ng Diyos. Pagpalain mo ang sambahan ng Diyos. Pagpalain mo yung mga bagay sa Panginoon. Makikita mo, mga nanay, pagpapalain ang sambayanan mo. Parang isa atin, gusto natin makatapos yung mga anak natin sa pag-aaral. Pero ayaw natin ilapit sa Panginoon. Gusto natin pagpalain yung tahanan natin. Pero ayaw natin suportahan yung mga bagay sa Lord. Listen, mga kapatid sa Panginoon, ang sabi ng Lord, I will bless those who bless you. Now, mga kapatid sa Panginoon, ang sabi ng Lord, pagpapalain ko ang sino man magpala sa iyo. Eh, what more the things in God? Pag pinagpala mo yung mga bagay sa Panginoon, pagpapalain ka ng Lord. Pag pinagpala mo yung tahanan ng Diyos, pagpapalain niya yung tahanan mo. Pag pinagpala mo yung mga lingkod ng Diyos, pagpapalain niya yung pamilya mo. He knows the Word of God. She knows what God says. She knows how to have the prosperity in life. Alam niya kung paano magkakaroon ng kasaganaan sa buhay. Although, hindi siya nakapokus sa biyaya na hindi babalik sa kanya ng Panginoon. Because He knows that is
very proven to her. Amen. Alam niya, mangyayari ito. Kahit hindi ako mag-pray, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Kahit hindi ka mag-pray, basta alam mo ang salita ng Diyos at pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang makakakita ng mga bagay na kailangan mo sa buhay mo. Makinig po kayo maigi. Umpisa pa lamang po ito at makikita niyo po, para na sa ganun tayo rin mga nanay, makita niyo, dumalo yung pagpapala kung nahihirapan kayo sa buhay. Kung may mga pagsubok kayo sa buhay, kung meron po kayong mga karamdaman, kung meron po kayong mga bagay na namatay na sa buhay po ninyo, I tell you, bubuhayin ng Lord yan. Amen. Huwag lang yung mga patayin na ninyo. Kasi mahirap naman pag binuhay pa po ng Lord yun. In some instances, pwede mangyari po yung bagay na yan. Okay, listen, tingnan po natin. She cared enough to get involved. Yan. Pag may nakilala po kayo, na lingkod ng Diyos, especially yung talagang ginagamit sa'yo ng Panginoon, i-involve mo ang buhay mo sa Kanya. Amen. Usually, alam niyo, sa panahon po natin ngayon, maraming mga Kristiyano lumalayo sa mga lingkod ng Diyos. Bakit? Because they hate to teach them. Yan po ang katotohanan. Natatakot sila, nagagalit sila kapag tinuturuan sila ng mga bagay kay Kristo. Natatakot sila at nagagalit sila kapag dinidisiplina sila. Pero ang hindi po nila alam, this is a good living. A good life ahead. Amen. Na kapag tayo po ay mayroong na-encounter ng mga lingkod ng Diyos at inibol mo yung buhay mo doon, makikita mo, ito yung paparating na buhay na maganda para sa iyo ng ating Panginoon sa Amen. She designed and furnished a room for Elisha and she extended standing invitations to him. Lagi niya pong inaalok ng paanyaya. Ito pong lingkod ng Diyos ay itong si Eliseo para po kumain sa kanila. Yan. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo aniyahan niyo po ako sa bahay po ninyo. Ha? Ha? Parang wala Sige, bahala po kayo. Basta kailangan naman po maunawaan niyo po itong araw na ito kung ano yung sinasabi po sa inyo. This is not favor of mine. It is favor of yours. Amen. Huwag niyo pong isipin, kumukuha lang ng favor itong si Pastor. I tell you, sa iyo ang unang pabor. Amen. Amen? Sa iyo ang unang pabor. Pag natutunan mo ang isang bagay, yung unang-unang natuto sa salita ng Diyos, sa Kanya ang unang pabor. Amen. Alam niyo kaya nga po nakakakuha ng pabor ang mga lingkod ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Because He knows and He tried and He applied the words of God. Amen. Pero ganun din po sa inyo, na kapag tayo po mismo, in-apply po natin yung mga sinabi ni Jesus o sinabi ng ating Panginoon, mangyayari magaganap din po sa inyo itong mga bagay na ito. Amen. Okay, pakinggan po natin. To be closer to God, we need to be close to His servant. Marahil po makikita po natin ang daming tao, walang ugnayan sa church, walang ugnayan sa mga lingkod ng Diyos. Pero, sinasabi nila na may ugnayan sila sa Panginoon. Alam niyo, hindi po mangyayari po yung mga bagay na yun by your own. Amen. Sapagkat ang Diyos mismo magpapadala sa iyo ng sugo para ikaw mismo turuan, paalalahanan, akayin sa mga bagay patungkol sa ating Diyos. Amen. We cannot do it alone. Amen. Sa sarili natin, hindi mangyayari yun. Sapagkat ang masusunod yan, kung sa sarili mo lamang, sarili mo. Amen. Kaya nga, alam niyo, may pinapadala po sa ating lingkod ng Diyos para na sa ganang turuan tayong sumunod sa Diyos at hindi sa sarili natin. Amen. Kaya hindi niyo po napapansin, marami po sa panahon na natin, Christian po sila, pero hindi nila alam kung paano sumunod talaga sa ating Panginoon. Akala nila po, nakakagawa sila ng mga bagay sa Panginoon. Akala nila yun ay totoong pagsunod na sa Panginoon. Akala nila po, nakakapagpasa na sila ng Biblia, yun ay pagsunod na sa Panginoon. I tell you one thing, kailangan tayo po ay under the command and authority and power of our Lord Jesus. Amen. Kailangan po, ano yung bagay na gagawin natin? We acknowledge God. Lagi natin sinasambuni sa Panginoon lahat ng bagay na gagawin po natin. This is how we involve our life to Jesus. Amen. At wala po tayong involvement sa Kanya kung tayo po'y sumusunod lamang sa sarili natin. Halimbawa, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Okay, gagawin ko kung ano yung gusto ko. Kung paano ako maglilingkod, ako na bahala sa buhay ko. I tell you, hindi ganoon.
ang pagsunod sa Panginoon. Amen. You must have a mentor. You must have a pastor. You Amen. must have a servant of God to guide you and to bring you in the things about God. Amen. Sino po yung mag-aakay po sa inyo? At kaya nga po kung minsan doon po tayo namamali eh. Kaya kung minsan we sudden we got by surprise na kung saan kala natin lingkod na tayo ng Diyos, yung pala hindi pa pala. Akala natin totally na talagang nakasabit na yung buhay natin sa Panginoon, yung pala ang layo-layo pa pala. Mga kapatid sa Panginoon, dito pa lamang po, tignan na po natin how your life involved to a given servant to you. Tignan mo kung mayroon kang closeness to the servant of God. And I tell you, mayroon kang pagpapahalaga sa Diyos kapag mayroon kang lingkod ng Diyos na ginagamit sa iyo na mayroon kang kumbaga parang closeness to Him. Amen. Napakahalaga po niya mga kapatid sa Panginoon. Hindi natin naiintindihan, pero subukan yung pag-aralan itong araw na ito para maintindihan niyo mabuti. A godly mother should love to help God's servant. Ang talagang mga makadiyos na sinasabi talaga, mayroon po yung simpatya na sumuporta sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Lagi po natin tandaan po yan. Tingnan niyo po kung gaano niyo kamahal yung inyong mga anak. Mas higit na dapat ang pagmamahal natin sa mga lingkod ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po yung mga anak ninyo. Lahat ibinibigay natin. Yung kanilang pangangailangan sa buhay po nila, sa pag-aaral, sa kanilang laki, sa lahat ng kailanganin nila personally in their life, ibinibigay ng mga magulang. Amen. Ganon din po tayo. One thing na hindi natin nabigay sa ating mga anak, ano po yun? Si Jesus mismo. At yun ang napakahalagang gapanin ng mga nanay na mayroong puso na nakakakibat sa ating Panginoon. Amen. Yung pagiging nanay po natin, it's not washing the clothes of our children, cooking the foods of them, bring them into the school. Hindi naman po yun yung talagang tungkulin natin. But the very important part that we need to have as a mother is to bring them into Christ Jesus. Is to bring them into the words of God. And to teach them to obey the Lord. Hanggang sa paglaki nila, itinuturo natin yon. At doon po tayo talaga magkakaroon ng involvement sa ating Panginoon. Pakinggan niyo po, mabuti po, ipagtingnan niyo po. She is happy to serve those who labor for the Lord. Nandun yung kaganakan niya. Hindi niya iniindihan, ako, dami naman kailangan nito si Eliseo. O ano-ano naman. Ay, ano lang, pakainin na lang natin siya. Hindi sinabi po nila pag-asawa na, sige pa pala, pupunta na lang dito, pakainin natin siya. Hindi po gano'n ang sinabi po nila pag-asawa, kundi iminungkahin itong babae, sunumita na ito sa kanyang asawa. Bakit hindi natin siya ipagtayo ng kanyang matutulugan? Bigyan natin siya ng mesa, ng kama, upuan, ilaw. Para na sa gano'n, pagpunta niya dito, komportable siya. Amen. Kapatid, hindi lang yun. Hindi lang nagtapos doon, kundi yung pagkain nitong lingkod ng Diyos na ito na si Eliseo, binibigay niya po yun. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, siguro sasabihin ng ano, grabe naman. Itong yung mga asawa ko, hindi mapapakain-pakain. Yung papangalikod ng Diyos na yan. Mga kapatid sa Panginoon, ito po ay pag-i-involve natin sa Diyos. At gusto ko po na malaman mo, if you want to close your heart to God, you must learn how to have compassionate heart to a man of God. Amen. O wala kang simpatya, o wala kang puso sa mga taong naglilingkod sa Panginoon, paano ka magkakaroon ng simpatya sa Lord? Ganun na ba kayo mag-close ni God? I tell you one thing, para maging close tayo sa Lord, kailangan ng instrumento sa buhay natin na maglalapit sa ating Panginoon. And we cannot close our life to God without those people around who's using to us by God para tayo po ituruan sa mga bagay sa Panginoon. Kung mapapansin po natin, di ba, parang ang kukulit dito mga lingkod ng Diyos, dami ganito, dami pinagagawa sa akin, ang dami. Alam niyo kung bakit? Because they wanted you, for you to be close to Him, to Jesus. Gusto kasi nila na mailapit talaga kayo sa Panginoon. Kaya ang daming kailangan, ano? Ang daming kailangan i-mix sa buhay natin.
Hindi na lang simple, kailangan mabuhay tayo sa mundo ito, magtrabaho tayo, mag-aaral tayo, magpamilya tayo. Hindi lang po yung gano'n ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Kundi kailangan sangkapan mo ng pag-church, sangkapan mo ng words of God, sangkapan mo ng mga bagay, ng mga devotion. Ang daming nilalagay sa atin ng mga lingkod ng Diyos. Kaya, we hate most the servant of God. Kaya ang daming inis sa mga lingkod ng Diyos. Uy, bawal yung ganito, bawal ako tumapay sa plaza, bawal ako ng ganito, bawal ako ng mga magbangkata, bawal ako ng mag-bishop, bawal ako ng mga ganito. Ang daming bawal, kaya we hate most those people who serve God. Kaya sinasabi natin, dami kaartihan yung church na yan, ang dami kaartihan yung lingkod ng Diyos na yan, ang daming mga bawal. Ayaw nila po yun, paano may involve ang buhay mo sa Panginoon? Kung wala yung mga bagang bawal na yun, sapagkat ang paglapit natin sa Panginoon through our spirit, we made our spirit to be holy. We cannot go close to Jesus, our life, kung hindi tayo magpapabanal. Maaari sa laman, sasabihin mo naman, malapit na ako sa Diyos, pero di mo naiintindihan eh. Hindi ka makakalapit sa Panginoon if you wish to be holy. Kung hindi mo papangarapin na maging banal, hindi mo papangarapin na maging matuwid, hindi mo papangarapin na gustuhin, ibigin ang mga bagay sa Panginoon, hindi ka makakalapit sa Panginoon. Amen? Amen. Akala nyo ba, simple lamang po yung sinasabi ng Lord na lumapit kayo sa aking mga napapagal? Ang ibig sabihin mo, iwanan mo lahat ng mga kasalanan. And I will give you rest. You cannot have rest. Kung nandiyan ang kasalanan in the presence of sin, we cannot have rest. Amen. Whatever we do in our life, kung nandun yung kasalanan, hindi ka magkakaroon ng rest. Amen. Kasi yung rest, matatanggap lamang natin kay Jesus yun kung lalapit na tayo sa Kanya na lumalapit sa kabanalan. Ng pamumuhay sa kabanalan, ng pamumuhay sa katuwiran. Pero kapag patuloy ka sa kasalanan, paano mo tayo lalapit ang buhay mo sa ating Panginoon? Always remember, do not forget that sin separate man to God. Alam natin nakakapagpahiwalay ang kasalanan sa Panginoon. Kaya nga ito pong babae sa namita na ito, ikinoclose niya muna yung kanyang buhay into the man of God, into the servant of God, sapagkat yung servant ng God na yun, si Eliseo, ay isa ring makasalanan. But, alam niyo po ba, ang pagkakaiba lamang nito kay Eliseo, si Eliseo ay lingkod na ginagamit ng Diyos. What do I mean here? Hindi tayo makakadirekta ng todo agad sa Panginoon because God is a holy God. Amen. Kung iibigin mo na gusto mo lumapit agad sa Panginoon, pero hindi mo tinatanggal at inaayos yung buhay mo, how come that you may close to God? Kapatid, nagkatapong ba tayo? Amen. Pakisabi mo dito sa katabi mo, huwag mo nang aantokin, mahalaga ito. Especially sa mga nanay, huwag mo muna kayong aantokin ng po. Mahalaga po kasi ito na maintindihan po natin. Kasi akala natin directly makakalapit na agad ako sa Panginoon eh. Wish mo lang. Pero ang totoo po nito, kailangan mag-aral ka po na into a given servant to you by God. Kasi doon sa given servant, you can involve your life to Him. Bakit? Kasi the same person as you are. Makasalanan din po siya, pero nagpabago ng buhay kay Yahweh. Amen? Ang mga lingkod ng Diyos, kaya sila nakakapaglingkod sa Panginoon because they are willing to be changed by God. Amen. In order to, what? To break their sin. Para mawala yung kasalanan sa buhay po nila. And then, doon tayo tuturuan ng mga lingkod ng Diyos. Kapag naka-involve ang buhay natin sa kanila, dadalhin tayo unti-unti sa banal na pamumuhay para na sa ganon. Later on, tayo po ay makakalapit sa Diyos. Amen. Naintindihan? Kaya hindi basta jump over the fence. Amen? Yung lulundagan mo yung harang na yun. Hindi tayo basta-basta makakalundag. Hindi ganun kadali yun. Kundi kailangan natin ng masusing pag-aaral din sa salita ng Diyos. At ang sabi, walang tayong, kung walang magtuturo ng mga bagay patungkol kay Kristo. Di tayo lalago sa pananampalataya natin kung walang mga magtuturo ng mga bagay tungkol kay Kristo. She served God by providing the needs of a God's servant. This made a ministry for her. Kapatid sa Panginoon, minsan nga, di ba, wala naman tayong ginagawa sa buhay natin eh.
Doon lang magiging ministry na natin sa Panginoon yun. If we support and give him a backup. Bakit tayo po mismo, bumabak tayo, at sinasamahan natin po sila. Diba? Let's say, nagpasyal po sa inyo yung mga lingkod ng Diyos. Tulungan niyo po sila to encourage those people around you. O halimbawa naman, let's say, pero kayong mga sobra sa inyong mga tahanan na kailangan ng church, tulungan niyo po ang church. Amen. Ganun po yung pag-i-involve natin sa Panginoon. This is how we have a compassion heart for the servant of God. Amen. Huwag po tayo magiging parang makasarili lamang sa sarili po natin na ang iniintindi lamang po natin yung kapakanan ng sarili, ng pamilya, ng tahanan. Hindi po tayo po pwedeng maging close sa Panginoon. We cannot be a woman after God's own heart kung nakatingin lamang tayo sa pangangailangan ng pamilya po natin. Amen. Observe it, people of God. Tingnan niyo po mabuti po itong mga bagay nito. Kaya nga, we can be useful to God kung tayo po mismo alam natin ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang kasulatan. Kaya nga, lagi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 1, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. You must be true. Kung tayo po mismo, marunong tayo tumulong sa church, sa mga lingkod ng Diyos, o sa mga tao na ginagamit sa atin ng Panginoon, I tell you, maging totoo ka. Amen. 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 Kung magtatayain, if you help them, yung totoo. If you wish to support them, yung totoo sa puso mo. Amen. Huwag lamang sinasabi kundi ginagawa at ipinapakita talaga sa Panginoon yung iyong puso na mayroong paggawa sa Kanya. Amen. Amen. And this is a part of our ministry. Hindi tayo pa pwede maglingkod sa Panginoon without ministry. Hindi tayo pa pwede kumilala sa Panginoon without ministry. Akala natin our ministry is inside the church. No. Even in your home, you can have your ministry to God. Amen. Kahit nasa labas ka, kahit na nasa opisina ka, pwede mo maging ministry ang mga bagay na yan. At higit sa lahat, yung pagiging totoo po natin sa pagkakaloob sa ating Panginoon. Amen. Ang pagbibigay po natin sa Panginoon, hindi po yan mapipilitan lang, sabi nga po. Sapagkat if you involve your life into God, you are true. Kailangan totoo ka. At hindi ginagaya. Halimbawa, parang gusto-gusto mo, alam niyo ako, pastor, talagang gusto-gusto mo talaga maglingkod sa Panginoon. Pero lagi kang tulog sa church. Paano ka maglingkod sa Panginoon? Lagi kang nanlalagta, lagi kang nakapagod, lagi kang maayaw, lagi kang nag-complain. Paano ka magiging lingkod ng Panginoon nun? Pastor, ako gusto ko i-involve ng todo ang buhay ko, ang pamilya ko sa Panginoon, pero hindi mo naman dinadala yung pamilya mo sa Lord. Maaari, ikaw, pero yung pamilya mo, hindi mo naman sinasama sa Panginoon, and how can you work with Jesus? Amen. Sabi mo, gusto mo maglingkod sa Panginoon, pero hirap na hirap kang gawin yung tungkulin mo sa Panginoon. Sabi mo, excited ka kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, pero bakit hindi gumagalaw yung katawan mo pag nag-worship? Kapatid sa Panginoon, you must be true. Napakahalaga ng pagiging totoo natin kung gusto natin na mayroong gantimpalang buhat sa kanan nasa langit na tatanggapin natin sa Panginoon. You must be true. Amen. For us to have a compassionate heart towards man of God, kailangan totoo tayo. Hindi ba yung pagka nakatingin, nakaharap mo, yung pastor mo, talagang todo suporta ka sa kanya. Pero pag nakatalikod na, yan akong yung pastor. Sa totoo lang, ayoko ng mga bagsak ng mga mukha niya. Di ba ganun na yung sinasabi natin? Pero pagkaharap mo, magandang umaga po, pastor. God bless po, pastor. Di ba? Hahabuli mo pa talaga si pastor. Sabi ko, pastor, good morning, God bless. Pero pag nakatalikod na, alam mo sino ka, pastor, itong mga magsalita. Iba itong may sumay din siya. Kapatid sa Panginoon, you must be true. Because the truth see us. Ang katotohanan, nakikita tayo mismo. At hindi po tayo pwede talaga magpanggap sapagkat yung totoong pag-ibig sa puso, yun yung naglalapit sa atin sa Panginoon. Amen. Amen. Okay, tuloy po natin. Ikalawa,
Ano yung dapat natin matutunan po dito sa babae na ito? Her contentment with the provisions of God. Yung matuto ka ng masiyahan sa buhay mo. Kaya ang dami po nawawala sa Panginoon eh. Ano ha? Kasi ang dami nilang gustong hinahanap, pinapangarap at inaasam sa buhay. And supposed to be, ang sabi ng Lord, magpasalamat ka na kung ano meron ka. Amen. Pastor, kaya hindi ako makapaglingkod sa Panginoon. Kailangan ko pumayod na mabuti eh. Kailangan ko magtatlong negosyo. Kailangan magtatlong trabaho. Kaya ano nangyayari? Supposed to be, we didn't know God's provision. Amen. And God's provision, we know that everyone who wanted to serve God, there is always a God's provision. Everyone who need God, there is always His provision. Tandaan natin, hindi mawawala ang pangako ng Diyos. Hindi mawawala yung supply ng Diyos. Hindi mawawala yung tulong ng Diyos sa mga taong patuloy na nanalig at nananangan sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga kung matapasin po natin dito sa babae na ito, God's great woman has a great contentment in life. Meron po siya parang kasapatan na sa buhay niya. Tanungin mo nga yung nanay na katabi mo ngayon, ikaw ba may kasapatan ka na? Ikaw ba may kasalanan? Di ba ang taas nga ng mga pangarap niyo sa mga anak niyo? Sa asawa niyo? Ha? Bakit hindi ka mag-abroad? Parang nang sa ganun pa nakikita mo. Di ba? Eh samantalang hindi pa masaya nakasama mo yung asawa mo? Kahit na tuyo lang ang inuulam nyo, kahit na magkatay lamang kayo ang tawag dito, magkatay lamang po kayo ng sechurituna, okay na yun, masama na yun, masaya na yun. Basta kasama. Sorry po, doon sa mga nag-a-abroad ng asawa, wala po akong pinapatamaan sa inyo. Lagi niyong tandaan, compassionate to the servant of God. Ha? May pag-ibig, may pagmamahal, may simpatya sa mga lingkod ng Diyos, kaya huwag kayong magagalit sa akin. Amen. Kasi sinasabi ko lamang mo yung totoo, hindi pa masarap na magkasama kayong mag-asawa. Kung wala man yung kayong asawa, mas masarap na kasama mo si Lord. Amen. Amen. So, tignan po natin mabuti po dito. Alam niyo, kaya nga po nagkakagulo po ang buhay ng pamilya dahil tayo sa sobrang nating parang pagnanasa sa buhay. Ang dami nating gusto. Kaya kung minsan, pati yung mga anak natin, wala na, hindi na po natin mga nakakasama. Bakit? Because of their, nagiging busy sila sa pag-aaral nila. Nay, may pasok ako. Linggo, may pasok ka? Yes, Nay. Sabado, may project kami. Lunes, Martes, Wednesday, the whole day. Wala nang pagkakataon para makipanding sa kanyang magulang. Kaya ano nangyayari? Ang layo ng puso ng anak sa kanyang nanay. Amen. Because there's no contentment. Pero kung kontento ka lang sa buhay ng anak, simplihan mo lang yung pag-aaral mo. Ang importante, masaya ang pamilya natin. Alam ko that there is always God's provision. Amen. Pag marunong ka sumunod sa Panginoon, hindi ka magugutom, anak ko. Ha? Kahit hinay-hinay lang sa pagtatrabaho, basta nag-church ka ng Sunday at kumikilala ka sa Panginoon, I tell you, mayroong God's provision sa buhay natin ng Panginoon. Amen. Yan, yung iba parang medyo nagpapaluhot na yung mukha, oh. Medyo umiiling-iling na yung iba eh. Basagin mo kung ano yung mga bagay sa sarili mo sapagkat if you wish to have God in your life, you must have contentment. Kasi kung minsan pinipilit po natin yung sarili natin, eh, nandiyan pa po ba kayo? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid sa Panginoon, huwag po kayo magagalit sa akin sapagkat katotohanan lamang po. Gusto ko po na sabihin ko sa inyo. Amen. Eh, sabihin mo sa katabi mo, smile naman yan. Siguro may pinapatamaan si Pastor dito kaya ganyan eh, no? No? Ano, meron po ba? Wala. Ang Lord na nagpapatama sa inyo. Ha? Kasi kung ako, wala naman po talaga akong ipapakahulugan sa inyo, kundi yung ano lamang po yun eh. Okay, tingnan po natin. Para mainam po na matutunan natin ito. Meron din pong lingkod ng Diyos na ginamit dito sa sunamita na ito. Intindihin po natin ang Panginoon po sa buhay po natin. Okay, tingnan niyo po yan ha. Ang isang babae po kasi, lalong-lalo na ang ilaw ng tahanan, kailangan po yan hindi mapaghanap sa buhay. Yan? Amen. Hindi mapaghanap sa buhay. Yung ba, nasasabatan na siya kung ano yung meron. Pagkasyahin sa pamilya niya. Kaya nga alam niyo, dapat ang isang nanay ay marunong mag-budget. Ha?
Kapag nauhili na yan sa Shopee, sa Lazada, sa ukay-ukay, tapos na ang budget ng pamilya. Ha? Ha? Yeah? Ba't di na yata ano? Sino po dito yung maraming utang sa Shopee? Ayan na, naglabasa na ng mga kamay, ano? Lazada. Kaya makita mo yung mga cellphone niya, lagi po nag-aalarm palagi, Shopee. Okay na po yun. Basta pagtanong po tayo kung ano yung meron po tayo at ipagpasalamat natin sa Panginoon. Because ang sabi po sa atin, God, great woman, has great contentment in life. Yung kontento na tayo sa buhay po natin, kahit na maliit ang kita, basta marunong ka magpasalamat sa Panginoon, sapat na po yun, makikita mo, ma-enjoy na ng pamilya nyo yung bagay na yan. Elisha wanted to do something to repay this woman. Tingnan nyo ha, hindi lang hingi itong babae na ito eh. They don't ask anything for Elisha. Doon sa ginawa niya pagpapakain kay Elisha, sa pagpagawa niya ng kwarto, sa pagbibigay niya ng kama, sopa, at ng ilaw, hindi na po siya nag-request na, suklian mo ito ha, padalangin mo ako kay Lord ha. Hindi po siya nag-request doon because He knows God so much. Kilala niya ang Diyos at dapat din po na natin makilala ang Panginoon. Sabi nga po dito, what is to be done for thee? And Elisha offered to speak to influential people for her. Tanungin mo nga siya kung anong kailangan niya. Baka mayroon siyang gustong ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Ano sabi po sa kanya nitong babae na ito? Wala na po akong may hihingi. Masaya na po ako sa piling ng aking sabayanan na bumuhay kami ng tahimik. Okay, kung titingnan po natin dito, tayo nga po, kapag may opportunity na tinanong ka ng pastor, ano ba gusto mo pag-pray natin? Pag-pray nyo nga po yung anak ko, na sana yung mama. Pag-pray nyo nga po yung trabaho ko, na sana po papromo. Pag-pray nyo nga po yung aming sila na hindi nauubusan. Ang dami natin gustong ipag-pray. Pero, hindi naman po natin ginagawa yung bagay na required sa atin ng Lord. You must have contentment in life. Yung magkaroon po tayo ng kasapatan sa buhay nito. Alam niyo po ba ang pagpapasalamat sa Panginoon? Hindi po yung, ay, thank you Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hindi po doon nakikita yun, kundi yung mayroong puso na marunong masapatan na sa kanyang buhay. Yun ang totoong pagpapasalamat sa Lord. Even though we cannot say, thank you Lord, pero nagpapasalamat ka sa buhay mo. Gusto ko malaman ko sapat na yun para i-grant ng Lord yung iyong pasasalamat sa Kanya. Minsan, meron na tayong bagay-bagay sa buhay natin, pero hindi pa natin pinagpapasalamat sa Lord. Ako, Lord, hindi ako makakapag-church ngayon. Kailangan gawin ko muna itong bagay na ito. I tell you, mga kapatid sa Panginoon, hindi pagpapasalamat sa Lord yun. Naku Lord, meron kaming busy kami sa trabaho ngayon. I tell you, hindi pagpapasalamat sa Panginoon yun. Amen. Kapatid sa Panginoon, gumising ka. Ikaw na nakapikit ang mata, gumising ka. Sabi, pumipigit yung mata. Isip mo na mga kapatid sa Panginoon. Sayang po kasi yung aral ng Panginoon. Okay? Para hindi po tayo matagalan, matapos po agad tayo. Woman or God are contented to have God. Diba? Sapat na. Alam niyo, mayroong kasapatan sa buhay. Ano ba, ikaw, okay lang, kahit na simple lang ang buhay mo. Ang ibig sabihin niya, nasapatan ka na, kontento ka na dahil may Diyos ka sa buhay mo. Alam niyo, yung mga naghahangad na gusto pa yumaman, mag-milyonaryo, malapakyaw yung kanyang buhay. Gusto ko pa malaman mo, pag gusto mo yung buhay ni Pacquiao, papakyawin ka ng demonyo pagdating ng araw. Dahil makakalimot ka sa Panginoon at lahat ng tao ang gagawin mo ay pakyawan sa demonyo. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po malaman mo, masapatan ka na kung anong meron ka. At tumulit mo yung buhay mo para pasalamatan ng Panginoon sa buhay na ito. Amen. Huwag ka magreklamo. Sapagkat ang isang tao na mareklamo, hindi pinagpapala ng Diyos yan. Naliwanag ko kayo. Yung lagi pagkagising pa lang sa umaga, ano ba yan? Wala naman tayong una, wala na naman ganito. Yan po yung common na naririnig mo sa tahanan kapag mayroong nanay. Ay, hindi. Kapag... Nadala lang ako sa sinasabi ni Brother David. Sabi niya, kapag ang isang tahanan daw, maingay, may nanay. Totoo po ba yun? Totoo po yun. Kasi pa sa umaga pa lang, ano ba, hindi pa ba kayo gigising? Kailangan niyo na pumasok. Ganyan yung mga nanay, ano? Sarap-sarap ng tulog eh. Gigising ka na agad. Ano ba? Ganyan ang mga nanay eh.
Pero hindi muna mag-pray si nanay, ano? Bago gumanon. Dapat pray muna. Di ka, mga anak, worship muna tayo sa Lord. Pag-devotion muna tayo. Sabi ko dito, let's stop. Let's stop. Ayun. Umpisahan natin ang umaga sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Amen. Yun ang kailangan natin. Let us start the day with God. Diba? Amen. Hindi yung parang sa problema mo agad uumpisahan yung inyong buhay. Pagkagising pa lang sa umaga, problema na agad yung sasabihin sa'yo, kukwentahan ka na ng ganito, kukwenta na yung babayaran mamaya. Kaya wala dumarating eh. Trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Panginoon, there is always God's provision. Amen. We must have contentment into God's provision. Kung ano yung papadala ng Lord, sapat na sa atin yun para sa isang araw na ito. Amen. So, in King chapter 4, verse 19, sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo, pinasasalamatan natin sa pagpapagawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo kung ano ang may tutulong natin sa kanya bilang ganti sa kabalahan sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng mundo, wala kayong dapat alalahanin, nasisiyahan na po ang kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Di ba? Hindi siya naghahanap, ano? Amen. Hindi siya mapaghanap sa buhay. Nasapatan na siya kung ano yung meron siya. Ang importante, she knows God. Amen. Kamahalaga sa buhay, kahit na simple lang ang buhay mo, basta kilala mo ang Panginoon, alam mo may pangako ang Diyos sa buhay mo. Amen. The great woman turned down the prophet's offer. Amen. Ang ganda po nito eh, hindi naman po sa tinatanggihan niya, kundi parang sinasabi niya na sobra-sobra na nga itong binibigay sa amin ni Yahweh. Hindi, parang lagi po tayo ang pagkakilala po natin sa Panginoon, kala mo nakakuha ka ng bote ng malimang gini. Amen? Amen. Ang kalianan niya mga Krisyano ngayon, parang kung mayroong nakakuha ng bote ng malimang gini. Lagi na lang mapupunta sa church, Lord, I have 3 wish. Di ba? Parang worship sa Lord, Lord, grant my wishes. Parang pagkakakilala niya na sa Panginoon si Genie. Di ba? He's not the genie in the bottle. He is Jesus Christ, our Savior, our great provision. Mga kapatid sa Panginoon, alam ka ng Diyos ang pangangailangan natin. Even though you cannot wish, pag-pray ka lang sa Kanya, magpasalamat ka sa Kanya, makikita mo, darating ang pagpapala sa buhay mo. Ang sabi po nito, babae nito, I dwell with mine own people. Mapayapa kami namumuhay kasama ng aking mga sampayanan. Ang sabi niya po dito, masaya na po kami, okay lang po. Kahit na po na ganito lamang po meron kami, masaya na po kami. Yun yung kinalulugdan na pamumuhay ng Diyos. Hindi pa mapaghanap. Hindi pa yung mareklamo sa buhay. Ano ba ba niya? Bakit ito ang ulam natin ngayon? Nay, ano ba ito? Bakit ganito lang ulam natin? Nay, bakit ganito lang ang baon? Eh, si tatay mo eh. Magkano lang binigay sa akin eh. Nagsisihan na. Kaya nagiging magulo ang pamilya. Hindi na lang sinabi ni nanay sa kanyang anak, magpasalamat ka na. Dahil nalagot lamang ang ibinibigay ni tatay, pasalamatan natin dahil yun lamang ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon. Naintindihan? Kung ano yung meron ka ngayon, ibig sabihin, yan lang yung gusto ng Lord na meron ka ngayon. Huwag kang magre-reklamo because God knows everything in you. In all things, God work together for our own good. Para sa ikabubuti natin. Kung bakit ang pera mo naman ngayon, 500 pesos, dahil yan alamang ang gusto ng Diyos para sa iyo. Amen. Eh, bakit si sister? 5K. Sa akin, 500. Sa kanya, 50 pesos. Kapatid, kasi tinuturuan ka ng Lord eh. Na gusto ng Lord na ito na makontento ka. At alam mo ba, every contented heart has a provisions to God to increase. Alam mo ba, na kapag ikaw na kontento ka sa kung anong meron ka, ang Diyos willing mag-increase sa buhay mo. Yung 50 pesos mo na nagpapasalamat mo sa Panginoon at hindi mo laging iniipit sa bulsa mo, kundi ibinabahagi mo pa sa mga pangangailangan ng pamilya, ng mga tao, ng kung sino. Kapag isang araw, magugulat ka, yung 50 mo, 500 na.
Ang pag nagpatuloy yung puso mo na nagtitiwala into God's provision, yung 500 mo magiging 5K na. Yung 5K mo magiging 50K na. Yung 50K mo magiging 500K na. Magiging 5 million. Pagdodoble na pagdodoble. Sapagkat you know and you trust people the God's provisions to your life. Yun naman po doon tayo tinuturuan ng Lord. Yung hindi tayo naghahangad ng kaligtan sa buhay natin. Because for the love of money is the great of all evil. Is the root of all evil. Huwag ka magmahal ng pera. Magkapera ka, pero huwag ka magmamahal ng pera. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, Huwag kang magmahal ng pera. sabihin mo sa kanya, magkapera ka. Magkapera ka. Pero huwag kang magmamahal ng pera. Ulitin mo sa kanya, ulitin mo sa kanya. Magmamahal ng pera. Kasi ang natin masama may pera, hindi naman po masama ang pera. Ang masama, yung nagmamahal sa pera. Ito po kasi yun eh. Kasi sabi ng Bible, for the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa salapi, ang naghahangad na magkamahal ng salapi. Di ba? Pero kung may pera ka lang, hindi masama yun. Lalo-lalo na, di ba, tutulog ka sa mga pangangailangan. Di ba? Na kung sino man nangangailangan. Especially ng mga lingkod ng Diyos, ang sabi po sa atin ng Biblia. Mamaya, sabi lang ni Pastor yan. Kapatid sa Panginoon, gusto ko na malaman po ninyo, this is how a heart of a contented person to God. Yun po yung puso niya. Sabi po dito, okay, para maliwanagan po tayo. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. May contentment. Wala tayong dinalang anuman sa lipunan at wala rin tayo manadalang anuman pag-alis nito. Kaya dapat tayo masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitan na masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salipay ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kabigatian. Kapatid, kaya nga po, yung sobrang pagkakamal sa pera, yan yung naglalayo sa atin sa Panginoon. Eh, hindi mo napapansin kung minsan hindi ka na nakakapag-church. Kasi dahil lagi mong inaasikaso yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung pagkakakitaan mo. Kaya nga po, na ang tendency po niya ng impact po sa atin yan, because of yung tinatawag na paghahangad natin na yumaman, kaya tayo nasasadlak saan? Sa maraming kapigatian. Pero alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, if we prioritize God into our life, the blessing will follow. Susunod sa atin yung pagpapala. Halimbawa ngayon, nag-church ka, meron kang transaction ngayon, mamaya makikita mo, hinihintay ka ng transaction mo, maludobi pa yun. Ganun yung ating pagtitiwala sa Panginoon. At hindi po tayo yung natatakot palagi. Always know that there is always God's provision to those who are having faith in God. Yung mayroong pananampalataya sa Diyos, laging may God's provision yan. What is this God's provision? The promise of God into every believer. If you are a believer of God, there is always a promise to you by God. At maraming nakapaloob sa God's provision. Nandiyan ang pagpapalang material, nandiyan ang pagpapalang pisikal, nandiyan ang pagpapalang pinansyal, nandiyan ang lahat na pinangako ng Diyos. Amen. Ano ba kailangan ng tao na wala into God's provision? Wala ka ng ibang hahanapin pa. Dahil into God's provision, into the promise of God, nato na lahat ng hinahanap ng tao. At alam po yan ng babaeng sinamita. She never served God to have something in favor. Hindi po siya naglilingkod sa Panginoon para lamang po meron siyang mahingi sa Panginoon. Naglilingkod siya sa Panginoon dahil kontento na siya sa buhay niya. Pinagdekuran niya ito si Eliseo dahil kontento na siya sa biyaya ng pangako ng Diyos sa buhay niya. Kaya itong sunamitan na ito, hindi na po siya umalis sa piling po ni Eliseo. Patuloy niya pinagdekuran po ito si Eliseo sa lahat ng mga pangangailangan nito na walang halong reklamo. Bakit? Kasi alam niya yung pangako na nakapaloob doon na biyaya sa kanya ng Diyos. Mamaya papakita po natin yan. Okay, tuloy mo muna natin. Elisha promised her a son.
Hindi siya nangingi, pero anong ginawa po nitong si Elisha? Hinanap niya kung ano po yung desire ng puso po nitong babaeng sunamita na ito. Hindi niya po pinag-pray, pa-pray mo naman, ikot ng Diyos na magkaanak ako. Hindi niya po inas po yun, kundi ang gusto niya naman po, masaya na kami. Wala na siyang hinanap po dito. Tingnan niyo po ito ha. Even we don't ask God and what we need, God knows the very need of us. Alam na ng Diyos kung ano yung pinaka-hinihingi mo at pinaka-kailangan mo sa buhay mo. Alam ng Diyos yan. Kahit na sino pa nandito po ngayon, alam ng Diyos ang pinaka-hihingi ng puso mo. Kahit na huwag kang magsalita sa Panginoon, He knows that. Alam ng Diyos yan. Basta gawin mo lamang what God says into your life, yun lamang po yun. Makontento ka na. Doon sa promise ng Panginoon, ibibigay niya sa iyo yung pinakahigit na hinihingi ng puso mo. He concluded this was her desire. Ang sabi po dito, He promised a child within a year, the child was born as a promise. Alam niyo po, kuminsan ganito po yan eh. Kung kailang hindi tayo nanghihingi sa Panginoon, isip, mga kapatid sa Panginoon, ito pinakamaganda sa mga Kristiyanong may pananampalataya. Kung kailang hindi ka nanghihingi sa Panginoon, saka naman ang Diyos nagbibigay sa iyo. Kung kailan naman kulit ka ng kulit ng paghingi mo sa Panginoon, ang Diyos hindi naman nagbibigay. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung anong nakikita ng Lord doon? Nakikita ng Diyos yung selfish heart and contented heart. Magkaiba itong dalawang bagay na ito. Ang selfish heart, hingi ng hingi yan para sa Kanya, sa Panginoon. Ang contented heart, pasalamat lang ng pasalamat sa Panginoon yan without asking anything. Na kahit hindi siya nanghihingi ng kahit na kailangan niya na, hindi niya hinihingi. Alam niyo, natutuwa ang Lord yan. At sa isang pagkakataon, nagugulat na lamang po ang tao, ibinigay na sa kanya ng Panginoon yung kanyang hinihingi. Pakinggan po natin yan para maunawaan natin. God honor her contentment. Ito pong Diyos na ito, noong time na alam niya na mayroon talagang masinding gusto itong babae na ito, pero hindi niya na po hiningi yun dahil nasapatan na siya sa buhay niya. She didn't complain and God gave her the desire of her heart. Alam niyo po, if you are a woman after God's own heart, ang ibig sabihin niya, yung puso mo at puso ng Diyos ay may ugnayan. Amen. Kaya kahit hindi mo sinisigaw yung hinihingi mo sa Lord, pag yung puso mo at puso ng Diyos ay mayroong ugnayan magkadikit, alam na ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Amen. Kahit na hindi ka na magsalita, kahit hindi mo pinag-iingay sa prayer mo yung bagay na kailanganan mo, alam mo, kapag nakatugtong ang puso mo sa puso ni Jesus, ang woman after God's own heart, makikita mo, tinutugon na ng Lord yung pangangailangan mo na higit kahit hindi ka pa humihingi sa Kanya. Lagi mo tatandaan, yung taong panahingi sa Diyos ay yung tao pa na hindi pinagpapala ng Lord. Yung taong hindi humihingi sa Lord, pero punong-puno ng pasasalamat sa puso, yun yung taong pinupuno palagi ng Panginoon. Amen. Nakatandaan niyo yung kaninang kanta natin? Yung punong-puno ang aking buhay. Yeah? Bakit po tayo punong-puno? Dahil anong katulad natin? Sarap ang isang punong hindi natutuyuan, sapagkat ang mga ugat nasa batisan. Sapagkat ang mga ugat nasa batisan, ang ibig sabihin niyan, kapag ang espiritu mo, ang puso mo, ay nakatanim sa puso ni Yesu Cristo, hindi ka matutuyuan sa lahat ng bagay. Amen. It is the power of God's promise to the believers. Kapangyarihan ng Diyos yan na pinananampalatayaan ng lahat ng kumikilala kay Yesu Cristo. Yan ang dapat na ikareklamo sa buhay mo. Ikatlo, her confidence in the power of God.
Ang isang nanay na dapat niyang matutunan dito sa babaeng sunumita niya ito, yung kung meron siyang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon, nagtitiwala ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? O ang tiwala mo lamang ay sa kapangyarihan ng asawa mo at mga anak mo? Ayan na. Saan ka nagtitiwala? Sa kapangyarihan ng Diyos o kapangyarihan ng tao lamang? Kapangyarihan ng Diyos. Isip mo mga kapatid sa Panginoon, ayaw ng Lord na pagtitiwala mo sa tao lang. Ayaw ng Lord na pagtitiwala mo sa mga bagay na ginagawa mo lang dito sa mundong ito. Gusto ng Lord na magtiwala ka, you must have confidence into the power of our God. Doon sa kapangyarihan ng Diyos. Confidence to God at hear your life to God's even great storm come. Alam niyo yung pagtitiwala sa tao, yan yung nagpapawala sa atin sa Panginoon eh. Amen? Kaya hindi niyo na ba, sandali, kikita ko na malaki dito. Kaya mapapansin mo, nawawala sa Panginoon. Pero if you trust, and if you have confidence into God's power, sabi ko nga po sa inyo, kahit hindi mo unahin yung trabaho mo at unahin mo ang Diyos sa buhay mo, makikita mo yung pagpapala tumataloy sa pamilya mo. Amen. Hindi ka natukunan. Because your confidence to God at heal your life to God, even great storm come. Ha? Ano sabi dito? Yung hindi ka mahihiwalay sa Panginoon. Hindi mahihiwalay sa Panginoon. Hindi kakala sa Panginoon. And this is how we have confidence to the power of God. Hindi ba yung kapag halimbawa nag-iirap lang sa buhay, humihiwalay na sa Lord? Hindi ba porkit meron siya mga bagyo, meron siya problema, meron mabigat na pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, anong ginagawa niya? Nawawala na sa Diyos. Ayaw nang gumawa sa Diyos. Gising tayo mga kapatid sa Panginoon, maganda po ito. Because we need the power of God in our life. Pagigising mo muna yung tabi mo, gising ka mo. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin, we must adhere to the power of God. Kailangan lagi tayo nakadikit. Amen? Our adherence. Yung ating parang tayo'y parang pagkit na lagi pong kahit natanggalin mo na sa Panginoon, hindi pa manananggal. Makakita ka ng papel na pinahiran ng rugby o ng base o ng glue o ng mighty ball. Pag tinigit mo yan, kahit saan, pag kinatak mo yung papel, hindi mo na makukuha ang buo. Punit-punit na. Ganyan din ang isang tao na mayroong kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo na mapapahiwalay yan sa Diyos. Kahit magaling mo yan, hindi mawawala yan. Kahit sinawin mo yan ng kislap ng salpi, hindi bibitaw yan sa pagte-church na, hindi bibitaw yan sa pagte-record na. Kahit kaano bagyo sa buhay at alam niya, hindi bibitaw yan ito na. Sapagkat alam niya yung kapangyarihan ng Diyos, sapat na sa kanya yung kapangyarihan ng Diyos para mabuhay siya. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga kapatid, pag may bagyo ka sa buhay, may kawanan ka, magbibitaw ko sa Diyos. Magpapakita yun na wala ka Diyos. Ang dami nag-excuse mo na sa Lord eh. Lord, hindi mo na ako mag-church. May trabaho ko eh. Iwanan mo yung trabaho mo! Lord, hindi mo na ako mag-church. Meron kaming ginagawa sa school. Iwanan mo yan ang school mo! Sa bagay mo iiwanan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan ng tao. Meron po akong isang napanood po sa Facebook. Sige po, magsipon po tayo. Ang sabi nito lalaki na ito, nagtrabaho siya na nagtrabaho sa mahabang panahon. Inubos niya yung buhay niya sa pagtatrabaho. Sabi niya, sikat siya tungkol sa kanyang pamilya dahil kinikilala siya ng mayaman. Pag may kailangan po yung pamilya niya, sa kanya tumatakbo. Yung mga kaibigan niya, sa kanya tumatakbo. Yung po mga nasa paligid nilang kapitbahay nila, sa kanya tumatakbo. Kasi ang dami niyang pera na ipon. At meron siya magandang kabuhayan. Isang araw,
Isang araw, nagkaroon siya ng karamdaman na nagpahina ng kanyang katawan. At alam niyo po ba, yung pera niya naubos kakapagamot lamang at hindi nasolusyonan yung kanyang karamdaman. Nilapitan niya yung kanyang mga tao na binibigyan niya ng tulong noon, walang maitulong sa kanya. Yung pamilya niya mismo, walang maitulong sa kanya. Hanggang sa nanghina na manghina yung kanyang katawan. At siya po ay naka-bedridden na lang. At alam niyo po ba, ang Lord nagpadala sa kanya ng isang lingkod ng Diyos. At ang sabi sa kanya, kapatid, wala kang maaasahan sa buhay na ito, kundi ang Diyos lamang. Trust into the power of God only. Huwag kang mananangan sa kakayanan mo. At alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, lately, doon niya lamang na-realize na mahalaga pala ang Diyos sa buhay niya. Nag-confess siya doon sa lingkod ng Diyos, sabi niya doon sa lingkod ng Diyos, totoo pala na kahit marami kang pera, kapag ka binawian ka ng kalakasan, wala kang magagawa. Kapatid sa Panginoon, naalala mo ba na ang lakas natin ay galing sa Diyos at dapat pinagpapasalamat sa Diyos. Kaya yung lakas mong yan, kung gagamitin mo para sa pamagay at babaliwagin mo ang Diyos sa buhay mo, baka pagdating ng araw, pagsisihan mo rin ang bagay ito. Kapatid, you must have confidence to the power of God. Amen. Tayo mga nanay, huwag kang magtitiwala. Kahit na sa title ng iyong mga anak, ng iyong asawa, o kahit na sino mga tao sa paligid natin mayayaman, na akala natin nakakatulong sa atin. Trust in God. Amen. Because God is a powerful God. Pero wala po tayo matatawag na powerful man. Amen. There is no powerful man. He is only a man. Amen. Pero if you wish to know who is powerful, only God. Ang Diyos lamang ang makapangyarihan sapagkat kung meron tayong kilalang powerful man, pag nagkaroon ka ng karamdaman, hindi ka kayang pagalingin nun. Pag nagkaroon ka ng mabigat na pagsubok, hindi niya kayang ibsan yung pagsubok mo. But we have powerful God that we can trust. Na kahit kamatayan, kaya kang bigyan ng buhay. Listen to this, kapatid sa Panginoon. 2 Kings chapter 4, verse 18 to 21. At lumaki ang bata isang araw, sumunod ito sa kanyang ama, kasama ang iba pang gumagapa sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kadungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghaling tapat na matay ang bata, ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Kapatid sa Panginoon, kung mapapansin natin ito, namatay yung bata. This is the biggest desire of this woman. Hindi niya hiningi yun. Sinisi niya ba ang Diyos? No. Pero, he trusts the power of God. Amen. Na alam niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may karapatang kumuha nito. Ngayon kung mapapansin natin, nung time na nagkaroon siya ng great problem, gising mo na, tinat mo muna yung mga mata, maganda po ito eh. Ito na po yung part na dapat gising na po tayong lahat. Yan. Kasi ito na po yung pinakamaganda po dito eh. Okay. Nung nagkaroon siya ng problema, yung anak niya namatay dahil, remember, kung anong ginawa nitong tao nito, nitong babae nito, doon sa lingkod na Diyos na si Eliseo. Amen. Ano? Ano ginawa niya kay Eliseo? Ha? Pakilakas. Dito ko gusto marinig dito. Anong ginawa nitong babae Sulamita dito kay Eliseo? Ha? Pakilakas po. Ha? Lakasan niyo po para marinig nito. Sigaw mo. Sigaw na ba yan? Binigyan ako ng higaan. Sigaw mo. Ah. Yun lang, saan nilagay yung higaan? Doon sa bukid. Liwanagin mo. Ng kanya matutulugan, higaan, upuan, ilawan, mesa.
Ayan. Sa madaling salita, He provide all. Amen? Amen. Full accommodation. Tandaan niyo po yan. Yun ang binigay niya. Ngayon, tingnan niyo po, yung silbi ng mga bagay na binigay niya yon without asking any return. Doon sa mga bagay na ibinigay niya. Siyempre, nung namatay yung kanyang anak, ang bangkay ay ipinasok ng ina saan? Sisilid. Ha? Silid de Eliseo. Sino nagpagawa nito? Babae. Eh bakit doon sa silid de Eliseo? Hindi doon sa kwarto niya. Hindi sa kwarto ng babae ni Sunamita. Siguro naman maganda yung bahay nito kaysa doon sa silid ni Eliseo. Bakit? Because he trusts the power of God. Hindi siya nagtiwala at natangan sa kanyang kayamanan. Amen. Nanangan siya sa kapangyarihan ng Diyos dahil alam niya na itong si Eliseo ay lingkod na ginamit sa kanya ni Yahweh. Amen. Unang-unang naalala niya si Yahweh na nagpadala ng lingkod sa kanya. Kaya nung ginawa niya, inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-dalik lumabas. Okay, tuloy po natin. Alam niyo po ba na kahit mabuting tao ka, na kahit ikaw ay lingkod ng Diyos, there is always the test coming into you. Amen. Meron tayong test na gagawin sa atin ng Lord. God test your confidence. Yung iyong pagtitiwala sa Diyos. Isip mo muna. Talagay mo yung katabi mo, ikaw ba nagtitiwala ka sa Panginoon? Ikaw ba nagtitiwala ka sa Panginoon? Okay, if you trust God, tingnan niyo po consider, the child became ill and died. Kasi biyaya ng Diyos yan. Biyaya sa kanya ng Diyos yan. Ano nangyari? He had joined his father among the rivers. Nakigapas lang. Yeah? Tapos, a severe headache sent him to his mother. Bigla na nagkaroon ng masakit na ulo itong bata na ito. At the child died on his mother's lap. Namatay nung ibinigay na sa kanyang ina. Ang sakit to. Hindi mo nga hiningi. Pero alam niya na desire ng puso mo mamatay. Pero hindi niya sinisi ang Diyos po dito. Pagkos, anong sinabi niya po? Nagtitiwala siya kailanman kay Yahweh na Diyos ng kapangyarihan. Amen. Ano sabi po dito? Tingnan niyo po marami po sa atin ganito. Pag nagka-problema na, iiwan mo na ang Diyos. Pag nagka-problema na, ayaw na pumasok sa kwarto ng Diyos. Amen? Which means, yung tahanan ng Diyos. Amen? Itong silid na ito na ipinagdala dito sa bata na ito na namatay. Ang tinutukoy po dito ay parang panambahan ng Diyos. Amen? Amen. This is the church that provided by every human here. Amen. Kayo nagtatag dito. And without you, hindi na kayo itong church na ito. Kayo yung sinamita na nagpatayo ng tahanan kay Eliseo. Naglagay tayo ng upuan, naglagay tayo ng higaan, naglagay tayo ng kainan, naglagay po tayo ng ilaw. At yan yung itinatag nating panambahan. Amen. At alam niyo po ba, na kapag may problema ka, doon mo dapat dinadala. Amen. Hindi sa bahay mo, hindi sa bahay ng kaibigan mo, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kapangyarihan ni Yahweh. This is God and of confidence. Akala natin blessing Nasasagasaan na yung mga bagay na paglilingkod mo sa Panginoon, blessing pa rin. That is not blessing. It is the God test of confidence. Amen. Sinusukat ng Lord yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya kami problema ngayon dahil sinusubok ng Diyos kung ikaw ay mananatili, magtitiwala at magpupuri pa rin sa Diyos. Hebrew chapter 11 verse 6. Hindi maaaring kalutan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa humahanap sa Kanya. Sino nagbibigay ng gantimpala? Kailan tayo bibigyan ng gantimpala? Pag humahanap sa Kanya. So meaning kahit may problema ka, nagcha-church ka. Kahit problema ka, you trust God. Kahit may problema ka, tatakbo ka pa rin sa lingkod ng Diyos. Kahit may problema ka, hindi mo iwanan ang Diyos. Keep trust God with all your heart. Amen. Mga nanay, ang takbuhan kapag may problema,
si Kumpare, hindi yung kakilala mo, kundi si Yahweh. Amen. Seekers of God always have reward. Lahat na naghahanap sa Panginoon, may gantimpala. Alam niyo kaya tayo nawawalan ng gantimpala? Kasi napapainan tayo sa kakaunti. Amen? Amen. At first, anong gusto ng Lord? Meron tayong compassion pagdating sa mga lingkod ng Diyos. Ikalawa, you must have compassionate heart. Ikatlo, meron po tayong confidence into God's power. Kapatid sa Panginoon, may ugnayan ng tatlo na ito. Kaya mayroong pinakilala sa iyong lingkod ng Diyos para ma-involve ang buhay mo doon, para nang sa ganon, yung compassionate heart mo doon sa mga lingkod ng Diyos, yun ang magpapalim ng ugnayan mo sa Panginoon. At kung mayroon ka ng malalim na ugnayan sa Panginoon, you can now have the confidence into the power of God. Amen. Doon lamang po yun. Pero pag wala kang ugnayan doon sa mga bagay na yun, I tell you, pagdating ng pagsubok, bagsak ka agad. Bakit? Wala yung kapangyarihan ng Diyos na dumagabayin at tumapatnumay at tumabangga sa lahat ng bagyo ng buhay. Amen. The great woman confidence in crisis. She sends for Elisha and trusts the Lord. Nagpadala po siya kay Elisha. Pinadala niya po kay Elisha. Nagpunta po siya kay Elisha at sinabi kay Elisha yung mga bagay na ito. During great storm in her life, still she finds a servant of God. Dapat niya pa rin yung lingkod na makakatulong sa kanya. Hindi siya nagkagat ng ibang bagay, kundi ang hinanap niya pa rin lingkod ng Diyos. Amen. Pansinin po natin, if you have trouble in life, if you have a storm in life, hindi niyo po ba napapansin? Minsan isinasang tabi muna na lang yung church natin. Tsaka na ako magta-church, ayusin ko muna ito. Mali. Ito sa wrong move. Amen. Yun yung galaw ng tao na walang Panginoon. Yun yung mga ginagawa ng mga tao na walang Diyos. Iiwan yung ministry nila dahil may problema sila. Mali. Dahil yun yung mga taong walang pananampalataya. Amen. We cannot please God without believing in Him. Kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo makakapagbigay ng kapurian sa ating Panginoon. 2 Kings chapter 4 verse 22. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka pagayakin mo ang isang utusan at ipaganda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Ngayon, napupunta na po siya kung kay Eliseo. Sinalubong siya ni Giesi. Kinamusta siya. Anong sabi niya? It shall be well, it is well. Magiging maayos. Maayos. Sabi niya po ganun dito. Amen. Patay na yung anak niya. Pero ang kanyang pananampalataya, yung confidence niya, magiging maayos ito. Amen. Ikaw, wala lang pera. May problema lang sa bahay. Pero anong sinasagot mo sa Lord? Lord, ang gulo na ng buhay. Lord, wala na kwenta ang buhay. Lord, wala na pag-asa. Siya, patay na yung anak. Listen, gusto ko maramdaman ito. Patay na yung anak. Pero, nung kamustahin siya ni Giesi, patanong nito pong si Eliseo, ang sagot niya, mabuti naman. Grabe. Napatayin na yung anak na pinaka-aasa, minimiti mo sa buhay mo, tapos nasasabihin mo, mabuti naman. Ibig na mag-hysterical, di ba? Tayo yung mag-hysterical. Ay, naku, ikaw ang hysterical ka, sasampun ng utak kita. Minsan sinisisi pa natin. Minsan ang Diyos ang sinisisi natin sa buhay natin. Kasi naman, yung church na yan hindi ako naintindihan. Kaya may problema ako ngayon. Kapatid, ikaw ang hindi naman intindi. Sapagkat kung naiintindihan mo ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ka bibitiw sa mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Even in your ministry, hindi mo bibitawan yan kapag may problema ka. Because you know, the power of God is within that. Amen. Nandun nakapaloob doon sa mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Tuloy po natin. Hindi lang the man of God, but she trusts because she knows God. Kung kilala mo ang Diyos sa buhay mo, hindi mo i-blame ang Lord sa mga bagay na nagaganap sa buhay mo. Hindi maapektuhan yung ministry mo. Hindi maapektuhan yung espiritu mo. Hindi maapektuhan yung lingkod na ginagamit ng Lord sa iyo. Hindi maapektuhan higit sa lahat ang Diyos na pinagtitiwalaan mo Amen. kahit na anong bigat na problema mo. Amen.
Marami sa atin ang affected agad pag may problema. His ministry, His church, His relations to God, apektado na agad. Kaya ano nangyayari? Hindi nagdadaloy sa kanya yung kapangyarihan ni Yahweh sa buhay niya. Amen? Amen. 2 King, chapter 4, verse 22 to 26. Anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Listen, mga kapatid sa Panginoon, ito po yung dapat na maging attitude po natin. Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na, kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Listen, minsan nagpupunta lamang po tayo sa church pag araw ng pamamahinga. How sad that. Pero ang sabi ng babae, ang sabi sa kanya ng asawa niya, hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Ano meron na yun? Araw-araw ay araw ni Yahweh. Amen. Kaya nga hindi pwede na araw ng pamamahinga ka lamang pupunta at kikilala at magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kundi araw-araw, may pangangailangan man o wala, may pagsamba man o wala, may gagawin man o wala, kailangan lagi mong dinadalaw si Yahweh. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Huwag tayo mawawala ng panahon sa Diyos. Napakahalaga po noon. Para pagdating ng ating panawagan sa Diyos, He will answer. Amen. Kaya nga po, hindi tayo tinutugon ng Panginoon pag dumating na yung mga great problems natin eh. Alam niyo kung bakit? Kasi pinapa-apektuhan natin yung ministry natin sa Lord. Di mo na ako magsisimba. Magulo ang isip ko. May problema ko. Ayaw ko muna. Kaya ano nangyayari? Yung power ng Lord na dapat gagalaw sa problema mo, hindi makagalaw. Bakit? Kasi nga, ikaw mismo ang nag-turn down. Pero ang babae sunamita, ano sabi niya? Hindi niya sinunod yung kanyang asawa. Ang sinunod niya, ano, kahit na, kailangan ko siyang makausap. Sagot na babae. Tuloy po natin. Namayan ang dana ng asno, dali-dali niyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, papinisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. Nagambay sila papunta sa bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang natanawan na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, dumarating ang Sunamita. Salubungin mo, kumustahin mo siya at ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kamustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. Mabuti po. All shall be done. It is well done. Amen. Amen? Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po. She know that God would care for the child. Alam mo na ang Diyos ang nagmamalasakit. Kanino mo dapat dalayin ang pangabakit sa buhay mo? Sa Diyos. Amen. Cast all your cares into God because He is the one who cares for us. Amen. Dali mo sa Diyos lahat ng iyong mga alalahanin. Sapagkat ang Diyos ang nagmamalasakit sa atin. Even death did not destroy her faith. Huwag mo papatayin yung pananampalataya mo. Kahit na ano pa man yung bagay na nangyari sa buhay mo, still, your faith in God will be there. Amen. Amen? Amen. Sino po dito yung namatay na yung pananampalataya sa Lord dahil sa problema? Then, learn from it. Matutupo tayo doon sa babaeng Sunamita. Na huwag mamamatay yung pananampalataya mo. Huwag mong pababayaan. The child lives by the power of God. Lahat ng namatay sa iyo, kayang buhayin yan ng kapangyarihan ng Diyos. Namatay ba yung iyong mga pangangailangan sa buhay? Bubuhayin ng Diyos yan. Namatay ba yung iyong kapayapaan? Namatay ba yung kagalakan sa pamilya mo? Namatay ba yung pagsasamahan nyo sa pamilya mo? Bubuhayin ng Diyos yan. Amen. Ano bang bagay na namatay sa iyo? Namatay ba yung pangarap mo? Dalhin mo sa kapangyarihan ng Diyos yan. Makikita mo, bubuhayin ng Diyos yan. The power of God puts out if there is faith. Pag mayroon ka na ng panataya, bubuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkakatagalin yung pananampalataya mo. Nagkaroon ka ng storms and night, nandun pa rin yung pananampalataya. Nagkaroon ka ng mga big trouble, great trouble, nandun pa rin yung pananampalataya. Huwag mong titigil yung pananampalataya mo sa Panginoon. Amen. Yun yung kayang pwede natin panghawakan lamang. Hindi yung pera mo, hindi yung katalinuhan mo, hindi yung profession mo, hindi yung pamilya mo, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. How many mothers today let their children in the care of the Lord?
Ilan po ba sa atin ngayon? Mga kapatid sa Panginoon, ikaw ba, pinakaubaya mo ba, nanay, yung pamilya mo sa Panginoon? Trust in God. Because God is a powerful God. At alam mo na ang pamilya mo dapat nasa Panginoon, wala sa ibang bagay. Amen. 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 A mother's faith rewarded. Tandaan po natin yan. Kapag tayo po'y nagtiwala sa Panginoon, sino po yung merong gantimpala sa Lord? Yung laging naghahanap sa ating Panginoon. God answered this mother's prayer. He has answered the prayer of many mothers. Tandaan po natin yan. Basta lagi ka naghahanap sa Panginoon, may gantimpala yan. Sino mang tao naghahanap sa Panginoon ng buong puso, may gantimpala yan. Mothers should have great faith in God. Tayo po na magsitayo sa Panginoon. Wala pong ibang nais ang Panginoon sa buhay po natin, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. Whatever storms comes in our life, magtiwala ka sa Panginoon dahil yun lamang ang kailangan natin. At sa oras na ito, alam ko po na marami po sa atin, nasasapatan na po sa kung ano lamang po yung kanilang ginagawa sa Panginoon. But that is not enough. Gusto ko malaman mo, masapatan ka sa pamumuhay mo, pero huwag kang masapatan sa espiritu mo pagdating sa Panginoon. Sapagkat we need to search Him, to seek Him in all our heart. Do not seek Him with your eyes. Do not seek Him with your hand. Do not seek Him with only your flesh, but seek Him with all your heart. Kung hahanapin mo siya ng buong puso, masusupukan mo ang Panginoon sa buhay mo. We need God in our life. Trust in the Lord with all your heart. Kapatid, ano naman yung mga pinagdaraanan mong bagyo, kaya buhayin ang Lord yan. At hindi ka kaya pabagsakin ng bagyo na yan. Pagtiwala ka lang sa Panginoon. Huwag malilimitahan ng pagbuhay mo into God's ministry. Sapagkat ang pag-asa natin nasa Lord. Huwag mong ipagmalaki kung ano yung tinapos mo. Kung minsan yung tinapos mo yan, yun yung dahilan kung bakit nahihiwalay ka sa Panginoon. Yung trabaho mo kung minsan kung bakit ka nahihiwalay sa Lord. Yung pag-aaral mo, yung pamilya mo, yung mga pinapaghawakan mo sa buhay mo, yan yung nagpapahiwalay sa iyo sa Lord. Kaya nga kung minsan para bang hindi ka na naniniwala sa Panginoon eh. Why? Because you only believe in yourself. Sa sarili mo lang ikaw naniniwala. At sa mga aral ng Diyos, hindi mo na halos pinaniniwalaan pa. But you can trust what God says into your life. Tandaan mo kung anong sinabi ng Lord, yun ang dapat na mag-agree. Because that is the words of promise of God into your life. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin susundin ang mga bagay na sinabi sa atin ng Lord. At sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, I want every one of us here to repent in God. Kung nagkamali ka man ng desisyon sa buhay mo, pwede mong ihingi ng tawad sa Panginoon po yan. Sapagkat ang Diyos po, every confess or every repentance acceptable to God. Basta marunong ka lamang po na umamit ng iyong pagkakamali sa Panginoon, I tell you one thing, hindi ka mabibigo sa Panginoon. Manalig ka lamang palagi sa Panginoon. Trust in the Lord, whether the storms comes into you, kahit nasunod na bagyo ang dumarating sa buhay mo, trust in God, huwag kang bibitiw sa Panginoon. Kahit na ano pa yung pangit na nangyayari sa buhay mo, trust God. Do not let to separate your life into Him. Huwag kang papayag na itaboy ka ng mga pagsubok mo. Huwag kang papayag na itaboy ka ng problema mo. Huwag kang papayag na itaboy ka ng kaabalahan mo. Lagi mong tatandaan, mahalaga ang buhay na nakatikip kay Jesus. Sapagkat walang kakalapit sa atin na kahit na anong grabing magkakataon sa buhay. If your life is on the hands of God, natami ang mga kapatid sa Panginoon. Sa harap ng pagsubok, huwag kang magpapadaig. Lagi mong isipin na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Dapat mga kapatid sa Panginoon, kapag may pagsubok ka, mas lalo ka nga dapat gumagawa sa Lord. Mas lalo ka nga dapat lumalapit sa Panginoon. Mas lalo ka nga dapat na naaalala ang Panginoon. Sapagkat isa lamang po ito pagpapaalala sa iyo na anak, lumalayo ka sa akin. Every problem, kahit anong kaguluhan sa buhay mo,
Pagpapaalala ng Diyos yan, lapit ka sa akin, anak. Kung mabigat-bigat na ang iyong pasanin ngayon sa buhay mo, lapit ka kay Jesus. Pagpapahingay ka niya. Pati ikaw, huwag mong uunahin ang ibang bagay sa buhay mo. Unahin mo si Jesus sa buhay mo. Sabi po ng kanyang asawa, hindi naman araw ng pamamahinga ngayon. Hindi naman pista ng bagong buwan. Anong gagawin mo doon? Anong sagot ng babae sa Namita? Basta, kailangan mo makausap ang lingkod ng Diyos. Kapatid, nagpapatunay lamang po ito na mahalaga ang lahat ng bagay kay Yahweh sa buhay ng isang katulad natin. Pag inaaniyahan ka ng Diyos, when every service, maulakan mo siya. Pag-asosiyo para i-break niya lahat ng mga problema mo. Pag inaaniyahan ka ng Bible study, gawin mo, maulakan mo. Pag-ibig mo sa akin Sobrang. Kapatid, mas hiwalay ang tao sa Panginoon, mas tumitigil ang tao sa Panginoon, mas dumadami ang kabiganan sa buhay. Pero mas tinanapit mo ang buhay mo sa Panginoon, mas gumagaan ang buhay. Trust God in your life. Trust God. Magtiwala ka sa Panginoon. Gulong-gulo ka na ba? Halos parang hindi na bumababaro sa iyo lahat ng bagay. Then, yun yung bagay na kung saan sinasabi sa iyo ng Lord na lumapit ka sa Kanya, magpapahingay ka niya. Lapit na. Lapit na sa Lord. Lapit na sa Lord. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Huwag mo kayanin. Hindi mo kaya yan. Ang Diyos na ang may kapangyarihan para masolusyonan ang mga pagsubok mo sa buhay nito. Kapatid, sa oras na ito, sa bagay na hinihingi sa iyo ng Panginoon, magkaroon ka ng simpatya sa Diyos. Magkaroon ka ng puso para sa Panginoon. Makikita mo, magiging matatag ka sa lahat ng pagdaanan mo. Tayo mo manalangin sa Panginoon. Maraming Diyos at papasalamat po kami sa araw na ito, Lord. Patuloy po hinihingi po namin, Panginoon, ang kaunawaan ng Espiritu mo, Panginoon, sa pagkatalam po namin, O God. Mahalaga ang mga bagay na ito, Lord, sa aming buhay. Panginoon, bakit kami, Panginoon, hindi magkakaroon ng mga ganitong pagsubok sa buhay kung hindi namin magawa, Panginoon, ang mga nais mo? Lord, alam naman po namin, Panginoon, kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon, wala kami magagawa. At alam namin, Panginoon, na magulo talaga ang buhay, Panginoon, without you. The peace of our life. Because you are the Prince of Peace of God. At naniniwala kami, Panginoon, na walang sa isa yung lahat ng bagay nito kung wala ka sa aming buhay. Panginoon, naway, maunawaan po namin ang mga bagay nito, God, sapagkat alam namin mandaraya ang mundong ito, Lord, at patuloy kaming inilulubog, Panginoon, sa mga kabanahan sa buhay nito, Lord, upang hindi ka namin, Panginoon, mapag-ukulan ng panahon sa buhay nito. Panginoon, maraming salamat po, Lord. We trust in your great power, O God. And Lord, salamat po, Panginoon, having this life, O God, sapagkat sa pagtabu ito, buhay nito, Panginoon, ay pinagkaloob mo po sa amin, O God, upang kami, Panginoon, ay magpatuloy sa iyo, Panginoon, magpasalamat habang buhay sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Bigyan mo po ng kaliwanagan ang isipan, Panginoon, ng mga narireklamo, God. At sa oras nito, Panginoon, hayaan mo mga pandaraya sa kanilang isipan ng kaaway, Lord. Tanggalin mo po ito sa bawat isipan na narito ngayon, O God. Maraming salamat. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Panginoon, especially sa Espiritu namin, Panginoon, upang sa ganon, maunawaan namin ang lahat ng pagtuturo mo. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyo po, kapurayan, Jesus' name. Amen.